Ang mga napag-usapan po natin sa mga nakaraang Bible study natin ay tungkol sa angels and demons. Okay? Pinag-usapan po natin kung ano ang mga anghel, pinag-usapan po natin kung ano ang mga demonyo, ang mga evil spirits, kung sino si Satanas, at ganon. Kaya sa gabi pong ito, ang pag-uusapan po natin ay ito po ay title, Winning Strategy. Ibig sabihin lang po nito, paano tayo makikitunggali kay Satanas. Dahil si Satanas po ay totoo, ang pinakamagandang paraan ni Satanas upang itago ang sarili niya ay yung pinaniwala niya ang mga tao na siya ay hindi totoo. Okay? Pero si Satanas po ay totoo, ang demonyo po ay totoo. Bakit? Dahil si Jesus po mismo at ang Bible ang nagsasabi na si Satanas at ang mga kampon ng kadiliman ay totoo. Pero hindi po sila nakakatakot dahil tayo po ay nasa Panginoon. Kung tayo po ay nasa Panginoon, hindi po natin sila kailangang katakutan. Ngunit hindi rin natin sila kailangang isang tabi. Sila po, ang tawag po ng Bible sa kanila ay the enemy. Okay? Kaya sila po ay kalaban po natin. Manalangin po tayo sandali. Heavenly Father, tinataas po namin ang pangalan mo, Panginoon, at kami po ay nagpapakumbaba sa iyo, O Diyos. Hiling po namin ang paglilinis mo, Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan, Panginoon, mga sadyaman o hindi sinasadya. Hiling po namin ang paglilinis niyo, Panginoon. Hiling din po namin ang inyong pagtuturo, ang inyong kaliwanagan, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na hindi lang po kami matuto, kundi ang mga katotohanan po, Panginoon, na marinig namin ay itanim nyo nga po sa aming mga puso, Panginoon, nang panghawakan namin ito at ipamuhay po namin ito, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na ang katotohanan mo, Panginoon, ay umepekto sa aming mga pag-iisip, umepekto sa aming pananalita, umepekto sa aming pagdidesisyon at pakikisalamuha, Panginoon, O God. Baguhin mo po kami, Ama. Gawin mo po kaming lalong kawangis ng iyong anak na si Jesucristo. Ito po ang aming samo at dalangin, O Diyos, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So, ang sinasabi po ng Bible tungkol kay Satanas ay siya po ay kaaway. At ang sabi po ni John ay, ni Apostol John ay, the devil came to steal, to kill, and to destroy. Yan po yung tatlong gustong gawin ni Satanas sa mga buhay natin. The devil came to steal, to kill, and destroy. Nung hindi pa po ako Christian, nung ako'y ma-born again na po, alam na po ito ng mga marami sa inyo, kukwento ko lang po dun sa mga hindi pa po nakakarinig. Nung ako po'y ma-born again, ang nanay ko po kasi siya yung unang Kristiyano sa amin, at 6 na taon ko po siyang pinersecute. Pero dun sa aking pagpe-persecute sa kanya, ibig sabihin, tinutuya ko siya dun sa kanyang pagiging Kristiyano. Ako yung labag sa kanyang pagiging Kristiyano. Kasabay ng aking pagpe-persecute sa kanya, pinagpe-pray niya rin ako. Okay? So, 6 na taon po kaming naglalaban, pine-persecute ko siya at pinagpe-pray niya ako. Siyempre, pagkakalaban mo ang Diyos, hindi ka pwedeng manalo. Sa kaduluduluhan po ng ng 6 na taon na yon, ako po ay gusto ko lang mag-suicide. Humantong po ako sa kaduluduluhan ng buhay ko. At sa madaling sabi, ako po yung nagpakumbaba sa Diyos. Hinanap ko po yung church niya at nagpa-counsel ako dun sa isa sa mga pastor. Sabi ko, gusto ko na mag-suicide and all of these things. Ang sabi ng pastor po sa akin, madali lang ang nangyayari sa iyo, sabi niya. Simple lang ang nangyayari sa iyo. Sabi ko, anong nangyayari sa akin? Nilalamong ka ni Satanas, sabi sa akin. Because the devil wants to steal, to kill, and destroy. At ang sabi po niya sa akin, ang taong walang Diyos ay walang laban kay Satanas. Kung wala ang Diyos sa buhay mo, kung wala si Jesus sa buhay mo, wala kang laban kay Satanas. Okay?
Kaya napakaganda po na tayo po ay kumilala sa ating Panginoon, nagpakumbaba tayo sa ating Panginoon. At dahil po diyan, tayo po ay naging kaaway ni Satanas. Okay? So ngayon, ang trabaho na kanya ngayon ay sirain po tayo. Pero gagaya po ng sinabi ko, hindi po natin siya dapat katakutan, ngunit hindi rin natin siya dapat i-ignore. Okay? We have to realize that he's there. We have to be smart and to fight him. Not in the worldly way, but in the biblical way. Kaya ang tawag po natin tonight ay winning strategy. Okay? So, at the end ng ating pag-aaral about demons and angels, ito po yung gusto ko pong makita po nating verse. Marami po tayong verses na pag-uusapan. Kung mauubusan po tayo ng oras, ay hahatiin po natin ang ating lesson po for tonight. Okay? So, ito po ang sinasabi ng book of Ephesians. Sabi po niya, finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Okay? I think mga 6 months ago siguro, inaral natin ito na tinuro ito ng ating mga kapatid, si Brother Rolly, Brother Jomel, and Brother Bobby. Pinagparte-partehan nilang tatlo. Tama ba, brother, mga kapatid? Tama po ba? Opo, Pastor. Yan, okay? So, gusto ko lang pong makita natin kung ano ang gustong gawin ni Satanas sa atin. Okay? We have to take note, what is it that Satan wants to do to us? Does he want to kill your body? Does he want to steal your money? What is it that he wants to do to you? And dito po, ang sabi ni Pablo, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Ang sabi ni Pablo, so that you can take your, bakit ganun? So that you can take your stand against the devil's scheme. So kailangan po natin na labanan yung kanyang estratehiya. Okay? So the Bible wants us to take our stand. Hindi ka tatakbo, hindi ka tatalon, ikaw ay tatayo. Okay? Laban sa kanyang mga mga estratehiya, sa kanyang mga atake. Sabi po sa verse 13, therefore put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. Okay? And after you have done everything, to stand. Tingnan po ninyo yung salitang stand na 3 beses po na na inulit po dito ni Pablo. So ano pong ibig sabihin ng stand dito? Ibig pong sabihin ng stand ay hindi ka mawawala na ikaw ay mananatiling nakatayo at nananatiling nananampalataya sa Diyos. Okay? Nagkakaunawaan po ba tayo? Yung po ang ibig sabihin ng stand. Hindi po ibig sabihin nito kailangan mong maging mayaman, kailangan mong maging maganda, kailangan mong maging sikat. Hindi po yun ang hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap po ng Diyos, na gusto ng Diyos na gawin natin, tayo ay tumayo sa ating pananampalataya. Ang kabaliktaran po ng pagtayo sa pananampalataya, ikaw ay natumba sa iyong pananampalataya. Anong ibig sabihin nito? Ang natutumba sa pananampalataya, ito po yung ibig sabihin na nanampalataya siya noon, pero ngayon kinalimutan na niya ang Diyos. Mga kapatid, ang pinakamahalaga po sa Naging Diyos, mahina. mga kapatid, ang pinakamahalaga po sa Diyos ay yung ating relasyon sa Kanya. Yung ating pananampalataya sa Kanya.
yung ating pagtitiwala sa Kanya. Yun ang mahalaga. Kaya mapansin po ninyo, ang sabi ng Sister Mads kanina, nagpe-pray siya na hindi sila mawala sa Panginoon, na hindi sila makakalimot. Dahil yun ang pinakamahalaga. Oo, mahalaga ang kayamanan, mahalaga ang mga bagay, kalusugan, mahalaga lahat yan. Pero ang pinakamahalaga po ay yung patuloy na pananampalataya natin at pagtitiwala natin sa Diyos. Bakit? Dahil ito ang magdadala sa atin sa langit. Amen po ba? Nandiyan pa po ba kayo mga kapatid? Wala Amen. na. Amen. Amen, ha? Yes Yun po ang Pastor. mahalaga. Yes po. Okay? That we have to stand. Ang ibig sabihin ng stand, to be established, para kang pader, para kang puno na nakatayo. Okay? Na kahit anong suntok ang gawin ni Satanas sa'yo, kahit anong sidekick ang gawin niya sa'yo, ikaw ay nakatayo pa rin. Hindi ka natitinag. Ikaw ay naghihingalo na, wala ka ng pera. Ayan, sorry, sister, mga patutuo nga po ng ating mga kapatid na dumadating si Sister Mads na siya ay naglilinis ng mga bahay at yung mga ganon. At dumadaan ka sa mga paghihirap, pero sa kaibuturan ng puso mo, si Jesus pa rin ang nandun. Bakit? Kasi ang gustong gawin ni Satanas, pagdating mo sa hirap, pagdating mo sa problema, pagdating mo sa trial, mumurahin mo ang Diyos. Yun ang gusto ni Satanas. Yun ang inaantay ni Satanas na gawin mo. Na sabi mo, Lord, yung bang susumbatan mo ang Diyos, yung sasabihin mo, Lord, bakit ganun? Magmula nung tinanggap kita, nawalan ako ng trabaho, nagkasakit ako, iniwan ako ng asawa ko. Ganon ang inaantay ni Satanas na reaksyon natin. Pero ang inaantay ni Satanas, ni Jesus na reaksyon natin na anuman ang hirap na daanan mo, kapatid, sinasabi mo pa rin sa sarili mo, aasa ako sa Diyos. Ang Diyos ang aking gantimpala, ang Diyos ang magsusustain sa akin, ang Diyos ang nagkakaunawan po ba tayo? Amen po ba? Yun po yung gusto ng Diyos at yun naman yung kinaayawan ni Satanas. Kaya mga kapatid, what the Lord expects of us is that we stand. We stand faithful to Him. We stand trusting Him. We stand in faith to Him. At ang gusto naman sa gawin ni Satanas, matumba ka at murahin mo at kalimutan mo ang Diyos. So, yan ang gustong mangyari ni Satanas. Kaya, paano tayo ngayon makikipag-boxing kay Satanas? Okay? Number 1, submit yourself therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Okay? Dalawa po ang itinuturo. Ano po? Dalawa ang itinuturo. Okay? Submit yourself to God. Yan ang number 1. Magpakumbaba ka sa Diyos, humingi ka ng kapatawaran sa Diyos, mag-surrender ka sa Diyos. Alam niyo po, mga kapatid, madaling sabihin, submit. Madaling sabihin, submit. Madaling sabihin. Pero madalas po natin nakakalimutan yan. Paano? Tayo ay umaasa sa ating sariling lakas. I can do this. I have money. I can do this. I know this. I have experience. I studied this. I know the people. Kilala ko si Sheka. Kilala ko si Miss Samira. Example lang. Kami ng boss ko, dikit kami. Okay? May kilala akong mga wasta. Ano nangyayari? Hindi tayo nagsasubmit sa Lord. Umaasa tayo sa ating sariling lakas. Ang sabi ng Bible, submit yourself therefore to God. Magpakumbaba ka at pagkatapos, resist the devil. Okay? Resist the devil. Ano po ang Tagalog ng resist, mga kapatid? Ano pong Tagalog? Labanan? Ano pa? Labanan? Anong Tagalog ng resist? Yung mga taga-Bulacan dyan.
Pigilan? Pigilan? Hindi maiwasan. Hindi maiwasan. Hindi, ang resist yung ano. Itakwil? Hindi. Hindi rin eh. Ang resist yung ano eh, yung humihindi ka. Ano? Pagpipigil sa sarili, Pastor. Ano po? Tanggi po. Labanan? Pagtanggi. Parang malapit yung pagtanggi ah. Yung bang Ayawan. ayawan. Okay. Parang pinakamalapit yung ayawan. Yung sabihin ng Satanas sa'yo, pumunta ka rito, sabihin mo, ayoko. Kainin mo to, ayoko. Uy, tawagan mo si ganon, ayoko. Uy, sagutin mo yung message ni ganon, ayoko. Uminom ka ng alak, ayoko. That is resist. Sinasabi mo sa kanya, no. No. Sabi nung devil, punta ka doon. May gusto sa'yo yun. Wala naman yung asawa mo eh. Nag-iisa ka naman dito sa Bahrain. Hindi naman niya alam. Wala namang makakaalam. Ano sabihin mo? Ayoko. No. Yun ang resist. Masakit. Marami sa atin hindi nagre-resist. Pag sinabi ni Satanas, oo ka naman. Kunin mo na, huwag mo nang ibalik yan. Huwag mo nang bayaran yung utang mo. Oo nga. Hindi tayo nagre-resist. So, dalawang bagay. Magpakumbaba ka sa Diyos at umayaw ka sa sinasabi ng demonyo. Umayaw ka. Hindi mo siya kailangang santukin, hindi mo siya kailangang sipain, hindi. The simple act of saying, no. No. Take this. Sabihin sa'yo, Brother Jomer, Brother Jomer, take this. It's 1,000 dinars. Kunin mo ito at pirmahan mo na itong dapat hindi mo pirmahan, pero kalimutan mo na. Sige, bribery, 1,000 dinar, walang makakaalam. Ano sasabihin mo? No. Resist. So, pagka nag-resist ka, ano po ang resulta? And he will flee from you. Pagka ikaw ay umayaw, pagka ikaw ay tumanggi, anong gagawin niya? Lalayo siya magmula sa'yo. Lalayo ang kanya. Ano lang ang kailangan mong gawin? Magpakumbaba at tumanggi. Dalawa. Magpakumbaba at tumanggi. Ano ang resulta? Lalayuan ka ng demonyo. Diba? Yung kanta ni Eva Eugenio, kilala niyo si Eva Eugenio, O tukso, layuan mo ako. Mali! Hindi mo sasabihin kay Satanas na, Satanas, layuan mo ako. Hindi ka lalayuan yan. Sila sasabihin mo lang na lalayuan, hindi. Kailangan tumanggi ka doon sa pinagagawa niya sa'yo. Buhay pa po ba tayo? Okay. So ano ang kailangan natin dyan? We need the will. Yung will mo, yung desisyon mo, kailangan magdesisyon. Huwag kang lelempang-lempang, huwag kang lalambot-lambot. Kailangan mo nang magdesisyon. Mga kapatid, ito po yung isang bagay na dito minsan tayo nagkukulang bilang Kristiyano. Minsan nagkukulang tayo sa tigas ng desisyon. Alam mo na mali, parang nag-aatubili ka pa, parang, oo nga, baka ganito. Mali na nga eh. Tigasan mo na, sabihin mo, hindi. Boy, nandiyan pa po, may kausap pa po ba ako? Okay? Huwag po tayong lembot-lembot. Sa harap ng kasalanan, kailangan matapang ka. Sa harap ng kasalanan, kailangan matigas ka. You need your will. No. Hindi pwede. So number 1 is will. Ano ang dapat mong gawin? Magpakumbaba at tumanggi. This is what you tell the devil.
No, no, no. Sasabihin sa'yo ng devil, last time na to, hindi na to mauulit. Ano sagot mo? No, no. Walang makakaalam. No, no. Okay lang yun. Patatawarin ka naman ni Lord. No, no, no. Number 2, we need the Bible. Of course. The Bible is, ito ang sabi, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Ano po ang meron si Diablo? Meron po siyang schemes. Alam niyo po yung scheme? Ito po yung panlilinlang. The devil will try to deceive us. Lilinlangin tayo. Kung paano yung ginawa niya kay Adan at saka si Eva, niloko niya sila. Hindi niya sila sinipa, hindi niya sila kinagat, hindi siya parang Dracula, hindi siya parang aswang. Hindi ganoon ang style hindi ganoon ang style ni Satanas na magpapakita siya sa iyo na siya ay nakakatakot. Kapag siya nagpakita na nakakatakot siya, talo na siya. Hindi ka nasusunod sa kanya, nakakatakot siya. Kasi ang gustong mangyari ni Satanas, kapatid, ikaw ay magkasala. This is what Satan wants. He wants you to sin, plain and simple. Kaya kahit painang ka dyan ng milyon-milyong pera, anong ang gusto niya? Magkasala ka. Kaya mga kapatid, pagka tayo'y nandun na sa punto na tayo'y magkakasala, huwag ka nang mag-isip, Lord, gawa mo ba ito, Lord? Hindi. Siguro will ni Lord ito. Na siya na. Kahit may asawa siya, siguro siya na ito, siya na ang will ni Lord. Hindi. Hindi. Siguro ito na binigay ni Lord sa akin na trabaho. May konting pagsisinungaling, pero ito naman, mabe-bless kami dito. Hindi, kapatid. Ang gustong mangyari ni Satanas sa iyo ay magkasala ka. At pagka ikaw ay mapupunta na sa kasalanan, kapatid, hindi yun kalooban ng Diyos, yun ay kalooban ni Satanas. Ang niloloko kanya, meron siyang panlilinlang na ginagawa. Ano pa? Ito, John 8:44. Ang biro namin dito noon, dun sa church na pinanggalingan ko sa Pilipinas, ang tawag nila dito, ito yung mura ng Kristiyano. Pagka nagmura yung Kristiyano, ito yung biblical na pagmumura daw. Anong sabi nito? You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the what? He is the father of lies. Ano ang taktika ni Satanas? Ang taktika ni Satanas ay panlilinlang gamit ang mga kasinungalingan. Sabi niya kay Adan at kay Eva, hindi kayo mamamatay. Half-truth. It was a half-truth. Yes, they did not die physically right away, but they died spiritually right away. And later on, they died physically. Kasinungalingan ang laging style ni Satanas. At paano mo panlalabanan ang kasinungalingan? Ang panlalaban mo dyan ay katotohanan. Fighting the devil's lies with God's truth. Saan makikita ang katotohanan? Walang iba, mga kapatid, kundi sa Bible. Kaya mga kapatid, huwag kayong a-absent sa Bible study. Huwag kayong a-absent sa worship service. Feeling nyo marurunong na kayo? Hindi. Hindi. We need all the learning that we can get from the Bible. Unti-unti po, unti-unti. Sumubo tayo ng Word of God. Ito po ang nagpapabago sa atin. Anong sabi ng Ephesians? Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God.
Ano daw ang Word of God? It is the sword of the Spirit. Okay? Ito ang panlaban natin sa kasinungalingan ng demonyo. Sa kasinungalingan ng demonyo, isa lang ang panlaban doon. Hindi malakas na boses. Hindi yung, in Jesus' name, na malakas. Hindi ganun. Ang kailangan mo talaga ay katotohanan ng Biblia. Anong magagawa ni Satanas sa iyo kung patuloy kang nagpapatuloy sa sinasabi ng Word of God? So don't be absent. Fill your hearts with the Word of God. Hanggang yung paraan mo ng pagsasalita ay mabago ng Word of God. Yung paraan mo ng pagdidesisyon ay mabago ng Word of God. Yung paraan mo ng pag-aasta, na akala mo kung sino kang marunong at sino kang magaling, babaguhin ng Word of God yun. Bakit? Ipapakita ng Word of God na mangmang ka. Na pagdating sa Lord ay kulang na kulang ka pa. Ibababa ka ng Word of God, gagawin ka niyang humble. Kumain po tayo ng kumain ng Word of God para po tayo ay mabago. Ano pa? Ito, alam do natin ito. Nung si Lord ay tinempt ng demonyo, tatlo ang sinabi. Ano ang pinanlaban ni Jesus Christ? Lagi ang sabi ni Jesus Christ, it is written. Ano to? Yung sinabi ni Jesus ay galing lahat sa Bible. It is written. It says. Yan ang pinanlaban ni Jesus kay Satanas. Ano ang pinanlaban niya? Word of God. Hindi sinipa ni Jesus, hindi pinakitaan ni Jesus ng power si Satanas. Hindi. It was Satan who tried to show power to Jesus. But Jesus kept his cool and Jesus just kept saying words from the Bible. And that was it. That was it. He quoted the Bible word for word. Walang nagawa si Satanas. Hello, andiyan pa po kayo. Amen. Amen, andiyan pa po kayo, ha? Amen. Kala, okay. Amen, Pastor. Nandito pa po. So number 1 is will, number 2 is scripture. Number 3, the mind. Ang labanan po ay nasa kaisipan. Kailangan yung Word of God na kinain mo, yung Word of God na natuto ka, na natutunan mo, kailangan yan, nasa isip mo yan. Kailangan yan, pinaniniwalaan mo, pinanghahawakan mo. Hindi yung natutunan mo lang at wala na. Hindi. You have to hold on to that in your mind. Sino po dito ang... Alam niyo po, kami ng wife ko ay meron din kami noong, anong tawag doon? LDR. Alam niyo yung Mami, alam mo yung LDR? Mami? Ano po yung Learning LDR? driving po. Ano na? Learning driving. Ang Registration. Learn long distance relationship. Yun! Kaya- Yan yun eh. Okay. Nung magkatiban pa kami ng misis ko, siya ay nasa Korea, ako ay nasa Pilipinas. Okay. We had a long distance relationship. We didn't see each other. I don't know, for wala namang 1 taon yata. Anyway, what do you do when you have a relationship with someone who is far from you? You don't see him. You're not with him. Okay? All you have is his word. All you have is her word. Okay ngayon, okay nga ngayon, may internet eh. Pero noon, sulat-sulat lang. Okay? Pagkatapos nauso yung cassette tape, cassette lang. Di ba? Wala kang pinanghahawakan noon. Ano lang pinanghahawakan mo? Salita lang. Pangako lang. Yun lang ang pinanghahawakan mo. Hindi mo siya nakikita. Nothing.
At habang ikaw ay meron kayong long distance relationship, anong ginagawa mo? Pinalalakas mo yung dibdib mo, pinalalakas mo yung puso mo at sinasabi mo sa sarili mo na totoo ang kanyang sinasabi. You hold on to their words. Sabi niya, mahal niya ako. Sabi niya, ako ang gusto niyang mapangasawa. Sabi niya, malungkot siya pag hindi niya ako nakakausap. Mahalaga nga ako sa kanya. Anong ginagawa mo? Pinanghahawakan mo ang sarili niya. Anong ginagamit mo? Yung salita niya at pinanghahawakan mo sa iyong kaisipan. That's why it's called a mind war. Dito naman, nilalabanan ni Satanas. Sinasabi naman ni Satanas sa'yo, hindi totoo yun. Binobola ka lang nun. Wala lang masabi yun. Hindi totoo. Tingnan mo. Satan is telling you something and you have to hold on to the word of the one you love. It is a mind war. The battle is in our minds. Kaya we need our minds. Number 1, the will. Number 2, the Bible. Number 3, the mind. We have to exercise strength in our minds. Kung paano mo pinalalakas yung muscle mo, nagwe-weights ka, o naglalakad ka, nag-e-exercise ka, ganun din ang control na gagawin mo sa iyong kaisipan. Na hindi lahat ng bagay na papasok sa isip mo ay paniniwalaan mo. Meron kang mga bagay na hindi mo paniniwalaan at meron kang mga bagay na panghahawakan mo, paniniwalaan mo, kahit parang hindi totoo. We call this the mind wars. Ito po ang sabi ng Korinto. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Kayong mga nag-Bible, nag-BBR. They demolish strongholds. We demolish, ano itong mga strongholds na ito? We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. Ano ito? Ano po itong mga strongholds na ito? Ito ay mga kasinungalingan o kaisipan na lumalaban sa Diyos. Mga kaisipan na taliwas sa sinasabi ng Diyos. They are arguments. They are ideas in our minds. They are pretensions. Okay? They are false beliefs. Yan po ang nasa kaisipan natin. Mga kapatid, marami po tayong ganun. Wala pong tao na walang ganun. May mga kasinungalingan tayo o mga, sorry the term minsan kailusyonan. Meron kang ilusyon. Diba? Na akala mo ikaw ang pinakamaganda sa buong mundo. Akala mo ikaw ang pinakamagaling ilusyon. Meron naman yung binababa mo ang sarili mo. Okay? Nung isang gabi, medyo nabalik po kami sa Netflix nitong mga nakaraang araw. At may pinanood kami, ang title ay The Rocket Man. Tungkol po ito kay Elton John. At siya po ay lumaki na hindi niya naramdaman kahit minsan ang pagmamahal ng kanyang ama. At ganun din, hindi rin siya masyadong mahal ng kanyang ina. Lumaki po siyang walang masyadong nagmamahal sa kanya. Okay? Dahil doon, ang kaisipan niya, wala siyang kwenta, walang magmamahal sa kanya, at natatakot siyang ilabas ang kanyang tunay na personality. Dahil alam niya, pag inilabas niya yung tunay na siya, tatalikuran siya ng mga tao. He was afraid to show his real self because he believed that no one can possibly love him. What is that? It is a wrong idea. It is a lie. Marami po tayong ganun. Wala akong kwenta. Kawawa naman ako. Talagang ganito lang ako. Hindi ako yayaman. Hanggang ganito lang ako. Ano po ito? Mga kasinungalingan na laban sa kaisipan ng Diyos.
Kaya ano pong dapat nating gawin? We take captive of every thought to make it obedient for Christ. Take captive, ibig sabihin, hinuhuli mo ito at ipinasa sa ilalim mo kay Kristo. Paano po ito? Ito pa, ito yung Tagalog niyan. Pero ito po ang gusto ko pong ipaliwanag po sa inyo. Ito po yung isang babae, na ito po yung kanyang iniisip, pinaniniwalaan tungkol sa sarili niya. Idiot. Naniniwala siya ay idiot. Naniniwala siya ay freak. Okay? Isang weirdo. Naniniwala siya ay isang loser. Naniniwala siya ay worthless. Naniniwala siya ay unworthy. Naniniwala siya ay failure. Naniniwala siya ay stupid. These are the false beliefs that we believe about ourselves. Okay? Maling-mali po ito. Kaya ang sabi ng Bible, kailangan hulihin mo yan. Anong ginagawa mo? Kailangan ikulong mo yan. Medyo mahirap siyang gawin, pero magkaunawaan po tayo. Pagka merong idea na sumulpot sa isip mo at sinasabing, galit sila sa akin, wala akong kwenta. Huwag mong pababayaang lumaki yung idea na yun sa isip mo. Ikulong mo kaagad. Gapiin mo kaagad. You check it. Sabihin mo sa kanya, it's not true. At paano nakakulong po itong unggoy na ito, ganun din. You take it captive. Nagkakaunawan po ba tayo dito, mga kapatid? May tanong po ba kayo? Kung may tanong po kayo, ha? Kung may tanong po kayo, magtanong po kayo. Medyo komplikado siya, pero ginagawa po natin ito, mga kapatid. Ginagawa na natin ito. May mga bagay tayong ayaw natin paniwalaan. Sabihin sa iyo, uy, pumasok ka dito sa aming business. Maganda ito, yayaman ka. Madalas, ang ginagawa natin, huy, hindi totoo yan. Kahit totoo. Minsan, totoo eh. Sinasabi natin, ay, hindi totoo yan. Mag-exercise ka. Pagka nag-exercise ka, lulusog ka. Alam mong totoo, pero ayaw mong ginagawa. Ayaw mong gawin. Basically, sinasabi, nire-reject mo. Hindi. Mas masarap ang mahiga. You are rejecting it. Ganon din po ang ginagawa ng dyablo sa atin. May sinasabi din siya sa atin. Huwag ka lang mag-church. Walang kwenta. Anong gagawin mo doon? Yun ang dapat mong i-reject. We reject ideas all the time. We just have to know which ideas to reject and which ideas are we going to accept. Our problem is we have godly ideas and we reject them. And sometimes we accept the evil ideas or the wrong ideas. Nako, kita mo yan, oh, hindi ka pinansin ni Sister Tintin. Galit siya sa'yo. Uungaan mo. Anong ginawa mo? Inaccept mo. Dapat i-reject mo yun. Naku, galit sa'yo yan si Sister Tintin. Hindi yan galit. I reject. Kapatid ko yan sa pananampalataya. Hindi. Kahit galit siya sa akin, mamahalin ko pa rin yan. You reject it. Andiyan pa po ba kayo? You have to know the what you accept and what you reject. If it is not biblical, reject. And even if it makes sense but it is not biblical, reject mo yan. You take captive itong mga ideas na mga mali. Yan. Diyan po tayo. Yan po ang ating number. Ano yan? Number 3 pa lang. Okay? Okay. So yan po ang mind wars. Kaya ano ang kailangan? Let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts. Anong sabi niya? Let the words of Christ
dwell in you richly. Dwell. Ibig sabihin nito ay manahan. Pabayaan mo na ang salita ng Diyos ay manahan sa iyo ng mayaman o lubos-lubusang pananahan. Pabayaan mo na sa madaling salita, pabayaan mo na ang laman ng isip mo ay yung Word of God. Pabayaan mo yun. Kailangan maging ganun. Puno ang iyong kaisipan ng Word of God. Dahil yan, kapatid, ang pansala natin sa mga idea na pumapasok sa atin, yan din ang nagbibigay lakas sa atin para tayo ay magsabi ng, no! No, Satan. No, I reject. Okay? Number 4, kailangan natin ng faith, of course. Ito yung pananampalataya, ito yung pagtitiwala sa Diyos. Ayan, at least maiksi lang ito. Ito po ang sabi sa Ephesians 6:16. In addition to all this, take up the shield of faith, which can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Yung evil one ay meron siyang mga palaso na itinitira sa atin. Ano ang ating pansalag? Faith ang ating pansalag. Okay? Habang may dumadating sa atin na bad news, ano ang pangsalubong mo doon? Pananampalataya. Ano ang pananampalataya? Ito yung pagtitiwala na si Lord ang mag-aayos ng lahat. Ito yung nagtitiwala ka na, Lord, kahit wala akong trabaho ngayon, Lord, I believe you are going to make it right. Kagaya po ng sabi ng mga kapatid natin, Sister Madge and Brother Rolly, na okay, nag-resign na kami, wala na kaming trabaho, hindi namin alam kung matutuloy yung US, pero we claim it in the name of Jesus. What are you doing? You are exercising your faith. Mga kapatid, alam niyo na po ito, ang buhay Kristiyano ay hindi isang buhay na wala kang problema. Hindi po. Yung mga bago po naming mga kapatid, kung iniisip po ninyo na sa inyong pagiging Kristiyano ay mawawala ang mga problema nyo, hindi po ganun. May problema pa rin po. Baka nga mas marami pa. Pero mga kapatid, ililigtas tayo ng Diyos. Ano ang kailangan natin? Kailangan nating manampalataya. Magtiwala na si Lord ang aayos, ang magtatama, magbibigay, magsusupply ng ating mga pangangailangan. Ano po ang kailangan natin? Faith. Bakit? Dahil lagi kang tinitira ng dyablo. Tinitira ka lagi ng kanyang mga nagbabagang mga palaso. Pinapana tayo ng dyablo. Ano ang pansalag mo doon? Pananampalataya, kapatid. Okay? Number 5. Ala, yan. Kailangan mo ng forgiveness. Bakit? Dahil in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. And do not give the devil a foothold. Ito po sa Tagalog. Paano ba tatagalogin ito? Huwag mong hayaan na sa paglubog ng araw, galit ka pa rin. Bato-bato sa langit, may kausap po ba ako? Ang sabi po ng Bible, huwag mong hayaan na sa paglubog ng araw ay galit ka pa rin. Ibig sabihin, paglubog ng araw, dapat hindi ka nagalit. Hindi ka nagalit. Bakit? Kasi pagkagalit ka pa, do not give the devil a foothold. Huwag mong bibigyan, kasi pagkagalit ka, hindi ka nagpatawad, binibigyan mo ng lugar yung demonyo sa buhay mo. Pagka ikaw ay hindi nagpatawad, binibigyan mo ng tungtungan yung demonyo sa buhay mo. So makakapasok siya at makagagawa siya ng pinsala sa iyo. Bakit? Pinapasok mo . Paano mo pinapasok? Hindi ka
nagpatawad. Okay? Kaya tayo pong mga may asawa, mga kapatid, paki-thumbs up nga po yung mga may asawa, please lang. Paki-thumbs up po yung may asawa. Yung mga may asawa, yung mga may asawa, yung mga may asawa. Halos lahat tayo, no? Halos lahat tayo. Ang wala lang asawa dito. Pastor, kahit hindi na nagsasama. Oh, asawa pa rin yun. Oo. Kaya nga kasi kasal nga. Yan. Yan, ang walang asawa dito, si Lan, si Tintin. Yun lang, ano. Okay. Sino po ang madalas mong makaaway? Asawa mo. Di ba? Sino ang madalas mong makaproblema? Asawa mo. Bakit? Lagi mong kasama eh. Sasabihin mo, mabuti pa si ganun. Hindi kami nag-aaway. Siyempre, hindi kayo nagkikita eh. Yung asawa ko, madalas kong makaano. Siyempre, lagi kayong magkasama. Normal yun. Hindi naman po siya yung devil. Hindi naman. Hindi ko naman sinasabi yun. Hindi ko naman sinasabi yun ang devil. Parang may hugot ka, Pastor. Aba, hindi oh. Biro na. Ano pong sinasabi natin dito? Ang number one na pagpapractice mo ng pagpapatawad, yung asawa mo. Ang number one na kailangan mong pinapatawad at hinihingan mo ng kapatawaran, yung asawa mo. Ang number one na nasasaktan mo, asawa mo. Ang pinakamadalas na ma-offend mo, asawa mo. Huwag na mag-asawa. Yun pala eh. Pastor. Bro. May nag-e-echo nga dito. See? May echo dyan? May echo? Malakas po yung tawa ko. May nag-i-echo ba? Kapatid, Okay. yun ang number one application yan. Sa asawa natin. Kaya kailangan, pero ang attitude dyan, hindi ka nagbibilang ng offense niya sa'yo. Ikaw nagbibilang ng offense mo sa kanya. Nagkakaunawan po tayo. Hindi yung binibilang mo na nakakatatlo ka na. Hindi. Ang bilang mo dapat, nakakatatlo na ako sa kanya. Ayan na. Ganun lang pasok, Brother Ray, para hindi ka mabatas. Okay? So, forgive. Tatlong patawad na. Pagka tatlo na, medyo, na. Mabait. Nakakatatlong patawad na siya. Yan. Okay? For unforgiveness, yun ang pasok ni Satanas. Yun ang foothold ni Satanas. Yung unforgiveness. Kaya, alam na po natin yan. Okay? Kaya tayong mga Kristiyano, kailangan, magaling tayo doon sa pagsabi ng, I'm sorry. Dapat magaling ka doon sa pagsabi ng, forgive me. I was wrong. Kaso po, Pastor, mas madali magsabi ng sorry sa ibang tao kaysa sa asawa eh. Correct po. Bakit? Pag-usapan natin ng konti yan. Di ba? Alam niyo po yun, tama, Sister Rosalie. Tama po yun. Bakit mas mahirap sa ibang tao, okay. Sa asawa, parang hindi, hindi po ako, dito, ito'y, opinion ko lang. Hula ko lang ito. Mas madali tayong magsabi ng I'm sorry sa iba kasi pinahahalagahan natin sila at iginagalang natin sila. Sad to say, minsan hindi ganon ang trato natin sa asawa natin. Hindi natin sila iginagalang na katulad nun. Iba ang pagtingin natin. We take them for granted. Okay lang yan. Hayaan mo siya naintindihan na niya yan. Pero pagka si si ma'am, si ganon, si brother ganon, si sister ganon, naku, nakakahiya naman.
ko, ano. Pero pagka si asawa mo, sige, okay, ikaw Take it. Ano ko lang yun, hula ko lang yun. I'm not saying that's sa tingin ko lang yun. Okay? Nagkukulang tayo ng paggalang sa kanila. Alam niyo po sa salitang Hapon, ang yung love, wala silang salitang love. Ang meron sila, honor. When we say, I love you, ang kanilang translation sa kanila, I honor you. Ibig sabihin, mataas ang pagtingin ko sa iyo. Ganon sa kanila ang idea ng love. Pagka mahal kita, napakataas ng pagtingin ko sa iyo, itinatangi kita. Kaya pagka nasaktan kita, hindi ko palalampasin yun. Kailangan hihingi ako ng kapatawaran. So, amen. Pasensya na kayo, mga may asawa, ha? Medyo natagal tayo dun. So, ang number 1 po, kailangan tayo mga Kristiyano, tayo yung pinakamagaling magsabi ng pasensya ka na, paumanhin. Tayo yung magaling magsabi ng I'm sorry, patawarin mo sana ako. Alam mo, nagkamali ako. At mali ang ginawa ko. Okay? Medyo, kailan ba yun, Sister Liz, nagkukwentuhan tayo? Kukwentuhan kami nila, Sister Liz, nung nakaraan na may kinukwento siya na nag-apologize sa kanya. Pero yung apology, parang hindi apology. Na puro excuse. Puro excuse na parang pinalalabas niya na hindi siya ang mali. Iba yung nagkamali. Okay? That's not apology. Apology is taking responsibility and saying, I did wrong. I hurt you. I insulted you. I ignored you. I did not take you into consideration. Hindi, ganun ang apology. Kaya, pagpapakababa yun pag-amin nga, yun ang sabihin ng apology. Pag-amin, umaamin ka sa pagkakamali. Okay? Ba't ba tayo natagalan dyan? So, yun po. Bakit? We need forgiveness. Because when we don't forgive the devil, it is a foothold of the devil and it is an opportunity of the devil. Okay? In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold. He who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with his hands, that he may have something to share. Ibig sabihin dito, hindi lang yung nawala yung galit mo, yung humupa ang galit mo, kundi patuloy kang gumawa ng tama, huwag kang magkakasala. Okay? Hindi lang yung anger at saka unforgiveness ang pasok ni Satanas, kundi ang bawat pagkakasala natin. Kaya mahalaga po na tayo'y humihingi ng kapatawaran. Kung tayo ay nagkamali sa tao, humingi ka ng kapatawaran sa tao. Nagkasala ka sa Diyos, humingi ka ng kapatawaran sa Diyos. Bakit? Dahil itong unforgiveness ay pasok. Ito ang pintuan ng kaaway. Okay? Ito ang foothold. Isa ring ibig sabihin ng foothold ay ito. Nag-aantay ng oportunidad. Pagka ikaw ay hindi nagpapatawad, kapatid, tinitingnan ka na ni Taning. Tinitingnan ka na ni Satanas. Okay. Sige, susunggabang ko to. So don't give the devil a foothold. Forgive. Yun. Tapos na tayo. Amen. Forgiveness. Okay. So mga kapatid, ang atin pong lesson, how do you fight the devil? Number 1 is the will. Ayan. Ano ang winning strategy? Number 1, will. Number 2, the Bible. Number 3, ano po yung number 3? Faith, mind.
and then faith, and then forgiveness. Number 1 is will. Number 2, the Bible. Number 3, mind. Number 4, faith. And number 5, forgiveness. Okay? So mga kapatid, kailangan po nating sa madaling sabi po, ang paglaban po kay Satanas ay pagiging isang mabuting Kristiyano. Nagkakaroon si Satanas ng lugar na makapasok sa atin pagka tayo ay hindi nagpapatuloy sa pagsunod sa salita ng Diyos. So as long as we remain faithful, as long as we remain submitted to God, we don't have to worry about Satan because he cannot possibly enter into our lives if we are faithful and obedient to God. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, salamat po, Panginoon, sa katagumpayan, Panginoon, O God. Salamat po sa katagumpayan po ninyo sa krus ng Kalbaryo, na kung saan namatay kayo para sa aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat, Diyos, na minsan sa buhay namin, nakilala ka na. Hello? Wala po ang ating Pastor Butch. Pastor? Yes po, nawala po siya. Okay po, mga kapatid. Hello po, Pastor. Wala na po kayo. Kuya Ray, mukhang mahina yung kanyang connection. Kasi every time na gano'n, nag-appear itong nasa screen. Wala din Sister Carmen. Kaya nga. Okay. So pwede po ba bago tayo paki-open po ang inyong mga video, ang inyong mga camera? Sige po. Hello, Pastor. Hello, hello. Hello. Pastor, kayo po ay nawala. Oo nga. Oh, sige. GC. Sige, tapusin ko lang yung prayer lang nawala, no? Sa prayer, no? Sir, sorry po. Ay, hindi mo ako marinig. Hindi niyo ako marinig. Medyo chubby po kayo. Chubby kayo, chubby. Pastor. Oh, sige, Brad. I-close mo na sa prayer, Brad. Brother Ray. Sige po, paki-open na po ang mga camera nyo, mga kapatid.